have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Gandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong magla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. At salamat sa Panginoon na patuloy po tayong nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin bago po natin basahin ang ating text ngayong gabi. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa inyong kabutihan na ginawa sa maghapon sa amin, sa pag-iingat, sa paggabay, sa pagpapala, sa protection at iba pa, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Bless niyo po ang inyong salita muli na aming maririnig ngayong gabi. Naway maging pagpapalay ito sa aming pamilya. Muli patawad ang sa lahat ng kasalanan na gawa. Pagkukulang sa inyo, bless po lahat ng nakikinig. Sampunang kanilang pamilya, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke chapter 8 po, 19 to 21. Sabi po ng Bible dito, And he answered and said unto them, 19 po muna. Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press. Hindi po siya makita ho, makausap. And it was told by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without. Nakatayo sila sa labas, sabi nila, desiring to see thee. Gusto kanilang makita, sabi sa ating Panginoon, kanyang mga disciple, mga tao. And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. So yan po, pag-aaralan po natin yung my mother and my brethren. Kasi po yung kanyang nanay at mga kapatid, nandun po sila sa labas, gusto makita ang Panginoon. At tinawag po siya ng mga disipulo ni Kristo at mga tao. Sabi nila ay nandyan yung iyong nanay at mga kapatid. Ito ngayon ang sagot ng Panginoon sa verse number 21. My mother and my brethren are these which hear the word of God. Yung mga nakikinig at gumagawa and do it, sabi po ng Biblia. So yung do po dyan, powio sa Greek word, nang ibig sabihin ay to fulfill. Ito ang aking mga nanay at kapatid. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at gumagawa. So yung fulfill, nagpe-perform without any delay, sabi po ng Concordance Dictionary. Alright? So yung mga nagpe-perform without any delay. So Jesus redefines family by emphasizing spiritual obedience over physical bloodliness. When told his mother and brothers are waiting to see him, Jesus declares, My brother and my brethren are these which hear the word of God and do it, sabi ng Panginoon. Elevating obedience to God's word as the defining mark of his disciples. So, tatlong people dito na nakita ko po. Sinulat ko. Una yung the press. So, yung mga tao po yan. Okay? Sapagkat napakarami pong follower at nakikinig sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, verse 19, And came to him his mother and his brethren and could not come at him for the press. Napakaraming mga tao. Hindi sila makalapit sa ating Panginoon sapagkat napakaraming tao. So, sinulat ko po dyan on my thoughts. Letter A, many people follow Jesus because of food. Maalala nyo po doon sa Gospels book, mga kapatid, na ang may mga tao talaga na pumupunta lang dahil sa may makakain. Oo. And pag may, kasi sumasama lang sila sa Panginoon dahil gusto nilang makakain, gusto nilang makasurvive sa kanilang mga kagutuman. Ganyan din po ang tunay na buhay ngayon eh. Pagka may pagkain, may kainan, pupunta sa church yan. Pag anniversary, nandyan yan.
Pagka Christmas program, nandyan yan. Pagka may mga event na may kainan, nandyan ang tao. Pagkatapos yan ng anniversary, mga Christmas program, wala na eh. Wala na. Pag may outing, kahit hindi mo imbitahin niya, di ba? Oho, pag may outing. Pero, pag regular days ng Sundays, wala eh, di ba? Pero salamat sa Panginoon, alam niyo po, ang food naman po ay normal lang po yan sa mga church gathering sapagkat may mga events po tayo. Anniversary, may conferences, may mga Christmas program, regular lang po yan. Pero ang sana po ay kahit regular days, Sundays, di ba? Thursdays, andun pa rin po tayo. Hindi lang po dahil sa may makakain. Napakababaw po na pagsunod sa Panginoon because of food. Pero makikita niyo po yan dyan sa Gospels book. Letter B, many people follow Jesus because of miracles. Yung mga milagro naman na ginawa niya. Oho. Pero alam niyo, nung wala ng milagro na ginagawa ang Panginoon, ang mga tao ay hindi na sumusunod eh. Naalala niyo po nung Palm Sunday, di ba? Yung palaspas nila, Hosanna to the Son of David. Kasi alam nila ang Panginoon inaakala nila ang Panginoon ang magbabalik ng power sa kanila. Kasi sakop po sila ng tinatawag na Roman Empire during this time. At nag-aakala yung mga Israelites na ito na, Hosanna, save us to the highest. Lord, save us, yun po ang Hosanna. 'Di ba? So gusto nilang bumalik sa panahon ni David na sila talagang pinakamalakas na nation na noon, walang makakagapi sa kanila. Nasakop po sila ng Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, ng Grecian Empire at ng Roman Empire sa panahon ng Panginoon, Roman Empire. Oho. Pero wala, nawalan sila ng pag-asa at sabi nila ipako si Kristo. So may mga taong ganyan. Pero itong maganda po dapat. Letter C, many people obey Jesus because He is God. Diyos siya eh. Siyang bumuhay sa atin. Siya yung nag-create sa atin. Niligtas din po tayo. Siya ang nagbibigay ng hangin sa atin araw-araw. Siya ang nagpapakain sa atin. Siya ang gumigising sa atin. Pag umaga, siya ang nagpapagaling sa atin. Pag may sakit tayo. At kahit na good or bad ang situation natin, dapat sinusundan natin siya kasi Diyos siya. May kanta nga eh, Lord, I praise you because of who you are, not because of the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. So dapat ganun po, because of who Jesus is. Pangalawa, the plea. So the press, the plea. Verse number 20, sabi ng mga, it was sold, sabi ng 20, by certain which said, thy mother and thy brethren stand without, nasa labas, desiring to see thee. Gusto lang nilang makita ang ating Panginoon. Pero hindi nga sila makalapit eh. Dahil napakaraming tao. Oho, kaya dun lamang sila sa labas. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ang nanay at mga kapatid ko ay yung nakikinig ng salita ng Diyos at yung gumagawa, sabi nila. So, gusto nila, ang mga tao po gustong mapalapit sa Diyos. Di ba? Pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Oho. So, gusto nilang mapalapit sa Diyos, pero hindi naman ginagawa yung gusto ng Diyos. So, hindi po maaari yan. Kung gusto nating mapalapit sa Diyos, talagang hindi lang natin papakinggan ang salita ng Diyos, kundi gagawin din po natin. Okay? And number 3, the posterity. Oo. So, ito po, inaliterated ko lang po. Ang posterity po, ay nakita ko, all future generation of a family. Okay? So, kaya nilagay ko po dyan for the sake of alliteration. Alright? Posterity. Sapagkat verse 21, sabi ng Panginoon, and He answered and said unto them, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. So, hear muna, number 1. Number 2, do it. So, letter A, spiritual relationship over physical ties. So, Jesus, sabi dyan, Jesus teaches that spiritual connection is more important than biological relationship. Okay? So, tinuturo ng Panginoon na mas mahalaga yung spiritual connection natin that is more important than biological relationship. Di ba? At mahalaga po yung family of God kaysa sa biological family.
Okay? Sa panahon ng crisis, sa panahon ng marami akong napakinggan na sa panahon ng kahirapan at kagipitan at yung talagang mga panahon na may sakit, alam niyo po ang talagang nakakatulong yung mga church family. May marami akong napakinggan na mas marami pa silang naitutulong sa akin kaysa yung sarili kong pamilya. Totoo po yun eh. Kaya nga pinakita ng Panginoon dito na yung connection, spiritual connection is more important than biological relationship. Being part of God's family depends on faith, not just lineage. So kung gusto po natin, mapabilang sa pamilya ng Diyos, ay sa pananampalataya. For by grace are you saved through faith, that not of yourself. So not lineage. Next, anyone can belong to God's family regardless of background. Kasi sabi ng Panginoon, my mother and my brethren, ito talaga ang pamilya ko, ay yung mga nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. So anyone can belong to God's family. Just believe Jesus Christ and receive Him as your Savior, kapatid. Okay? Letter B, hearing God's word is not enough. So he emphasizes not just hearing but doing God's word. So, kumbaga, dalawa paa yan eh. Yung, di ba, dalawa ang paa natin? Yung left ay yung ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yung right, yun yung pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi, mahihirapan po tayo pag iisa lang ang paa mo. Dapat dalawa yan eh. Left, right, left, right, left, right. So, pag pakinig yung left na paa mo, pag gawa naman, yung right na paa mo. So, ganyan po dapat ang ating pong paglakad sa Panginoon. So, hearing is not enough, but doing God's word. So, next, true faith is shown through action, not just knowledge or listening. So, ang totoong pananampalataya ay nakikita sa paggawa. Kasi sabi nga ni James, faith without works is dead. Sinabi niya po yan sa mga Kristiyano na mga anak ng Diyos. Hindi po yan nagpapatungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Patungkol po yan sa Christian living. Kasi sabi niyo, pinanampalatayanan niyo na si Kristo, ligtas na kayo, anak na kayo ng Diyos. Dapat may ipapakita sa gawa. Di ba? So, I will show you through my action, my faith. So, showing the faith, kung tunay tayong ligtas, ang mga kapatid, anak ng Diyos, dapat nakikita sa galaw natin. May bunga. Sabi ng Bible, may bunga, by their fruits ye shall know them. So, alam niyo po, without judging anyone, makikita mo talaga kung ligtas yung taong yun o hindi. Kasi kung hindi mo makita yung bunga ng Santo Espiritu, wala. Sabi niya lang ligtas siya, pero hindi yan anak ng Diyos. Kasi ang tunay na nanampalataya, ang tunay na anak, ang tunay na nasa pamilya ng Diyos, ay ginagawa niya yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Merong kaibahan, making a difference, mga kapatid. Alright? And next, letter C, obedience defines discipleship. Ang pagsunod po, pinapakita ang bilang disciple ng ating Panginoon. So, those who obey God are counted as close to Jesus as His own family. Makita niyo po, sabi ng Panginoon sa kanila, ang aking nanay, ang aking mga kapatid, ay yung nakikinig at sumusunod ng salita ng Diyos. Sabi doon sa verse number 21, di ba sa text natin? So, kaya nga po, counted po tayo as close to Jesus as His own family. Pag tayo po ay sumusunod, may bunga po talaga yon. Merong pagsunod na tayo ay nag-worship, tayo ay nagsisimba, tayo ay nag-soul winning, tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, tayo po ay may dinidisipulo, tayo po ay mahal natin ang ating pamilya, tayo po ay nakikita na kakaiba na meron tayong Diyos, kapatid. Diba? Letter D, access to Jesus is open to all. Pwede po sa lahat. So, the crowd prevented his biological family from reaching him. Yet, Jesus highlights that spiritual access is available to everyone who follows God. So, open for all. Alam niyo po, yan ang napakaganda sa ating Panginoon. Kahit na mahirap, mayaman, may pinag-aralan, walang pinag-aralan,
At kahit ano pa yan, kalagayan ng buhay, ay anyone have an access to come to Jesus. And those who are coming to Jesus, sabi ng Bible, kailanman hindi itataboy ng Diyos yan. So next, no barrier, social, physical, or status-based can block a sincere believer. Anyone can come to Jesus. When we need Jesus, come to Jesus. When we, kung kailangan po natin siya sa ating pong trabaho, sa ating pamilya, sa ating decision making, sa pagpapalaki ng anak, sa pag-solve ng problem, mga kapatid, ang Diyos hindi po tayo itataboy. Ay accessible po ang Panginoon. Kaya nga po yung nabasa namin ni Hyra kaninang devotional kaninang umaga, yung isang pastor, sabi niya, kahit busy ako sa gawain ng Diyos, I make sure yung mga anak ko accessible sa akin. Anytime, tatawag sila, anytime, pwede silang pumunta sa office ko, anytime, access. Ganon din ang Diyos. So anytime, we can go to Him. Letter E, priority of God's will. So Jesus shows that doing God's will take priority, even over important earthly relationship. So, paggawa ng kalooban ng Diyos ay priority po yan. Alam niyo po, hindi nga po tayo nilikha ng Diyos para sa ating sarili, para sa ating pamilya, hindi. Primarily, nilikha tayo ng Diyos for His glory. Mababasa niyo po dyan sa Old Testament, Isaiah 43:7 at sa New Testament, Revelation 4:11. For God's glory po talaga. Alright? Doing God's will takes priority. Hindi po priority ang ating sarili. Diyos ang priority. Kaya nga po hindi tayo prina-prioritize ng Diyos kasi hindi natin siya prina-prioritize . So ito ang prinsipyo dyan. If you prioritize God, God will prioritize you. Simple as that. Huling-huli ang Diyos lagi . Pag may problema, hindi na kaya ng gamot, hindi na kaya ng pera, hindi na kaya ng anuman, saka tayo lalapit sa Diyos. Pag hindi na natin kaya, last option ng Diyos. Sakalain nyo yan. Last option. Dapat priority ang Diyos. Sa anumang problema, priority din ang Diyos sa paggawa. Hindi po priority ang ang trabaho o negosyo or sarili or pamilya. Diyos ang priority kasi nga po, sa Kanya nang gagaling ang buhay. Siya ang bumubuhay sa ating pamilya, hindi pera. Siya ang bumubuhay sa ating pamilya, hindi trabaho. Siya ang bumubuhay ng ating pamilya, hindi business. Diyos. Kaya dapat siya po ang priority. Next, God should come first in our lives. Next, being close to Jesus isn't about who you are related to. It's about how you respond to God's word. Yan po ang mga close. Yung intimate ng Diyos ay yung mga gumagawa ng salita ng Diyos. Yan po yan. Ulitin ko po. God's intimate are those who do the will of God. Wala pong favoritism ang Diyos. Pero meron pong intimate ang Diyos. Ang intimates niya ay yung mga gumagawa ng kalooban. Kaya nga sabi niya sa verse 21, di ba? Sa 21, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Ginagawa. Napakaliwanag po yan. Alright? Sa ating pong principles of the day, Macted, to Jesus, God's family is more important than earthly family. Number 2, skin and flesh may come and go, but God's own family, love will grow. Number 3, Christ's own family will stand by you more than relatives may do. Tingnan niyo po, pagka kailangan mo ng tulong, sinong mas nakakatulong? Sinong mas malapit, mas madaling lapitan? Sino yung mas madaling tumulong? God's family, church family. Yung relatives mo, kamag-anak, wala. Tatanggihan ka, pero ang Diyos hindi. Alright, tayo manalangin. Dakilan Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalahin sa aming buhay ang mga ito. Salamat na naging part kami ng inyong pamilya. Salamat na kayo kami ay kinukonsider ninyo na mother and brethren. Part of God's family, those hear and do the work. Help us to follow you, obey you, and perform what we should supposed to do without any delay for your glory and honor. Help us to prioritize you more than anything else, more than our job, more than our business, family, but you, O God.
Thank you. Bless niyo po lahat na nakikinig. At naway manatili ang inyong salita upang mas close kami, magkaroon kami ng intimate relationship sa inyo, O Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. God bless you po. Magandang gabi, Kuya Hans, yan sa Bulacan. At si Gia, of course, si Aya, yung mga anak po ninyo dyan. Okay? Si Hiraya at saka si Monmon. And ganun din sa Pampanga, magandang gabi. Sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Asia at America. Ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. I love you all.